Another day, another DIY. For today's mini vlog mga mare, magpapagawa nga ako ng cabinet sa aming kwarto. Hindi ko naman siguro kailangan pa ipaliwanag bakit magpapalagay pa ako, char. Sa totoo niyan mga mare, sobrang tagal ko nang pinag-iisipan kung magpapagawa ba ako nito. Feeling ko kasi sisikip yung kwarto namin kaya hindi ko na talaga pinush dati pa. Pero dahil nga nagsisiksikan na talaga yung mga damit at gamit namin sa iisang cabinet, wala na talaga akong choice. Buti na lang at to the rescue talaga itong aking mga kapatid dahil kung hindi, sermon ang abuti nila, char. Nakabili na pala kami dyan ng plywood, tapos yung size niya is 3/4. Buti na nga lang, may malapit palang hardware dito sa amin at hindi na kami naghintay ng i-deliver pa. Dahil DIY nga lang to mga mare, sinigurado ko talaga na hindi ako gagastos ng malaki. Pero dahil nga sa mahal ng bilihin ngayon, sana nga lang magkasya yung pera ko. At ayan nga, pinasukat ko na sa kapatid ko kung gaano kalaki yung gusto ko at kung anong design. Simple lang naman yung gusto ko, basta may malagyan lang ako ng ibang mga gamit, okay na sa akin yun kahit hindi ganun kapulido. O alam ko, sigurado ako na may magtatanong sa inyo kung magkano tong plywood. 1,020 pesos na ang bili ko dito. Magkakaalala ko nga dati nung nagpagawa ako ng cabinet, yung plywood is nasa around 700 to 800 lang. Kaya naman nagulat talaga ako na 1,020 na po siya ngayon, oo. Pero okay na yan, kasi bumili ako online, hindi naman masusunod yung gusto kong design at saka ito matibay at pangmatagalan na talaga. Wala din naman akong babayarang labor dahil itong kapatid kong isa ay may utang sa akin at yung isa naman nakikitira sa akin. Aba, maniningil pa ba sila? Char. Sabi ko na nga lang sa kanya, bibigyan ko na lang siya ng rice cooker para hindi na siya umiyak. Biro lang, kada nagpapagawa talaga ako ng mga cabinet, dito talaga ako sa kapatid ko nanghihingi ng tulong. Wala daw kasi siyang biyahe ngayon, kaya ayan, for the go. At dahil nga sumaba yung ulan mga mare, heto yung pinasok na lang namin yung cabinet na ginagawa nila. Nabuo niya na rin pala yan, tapos ayan, pinapalagyan ko lang ng stickwell, tapos ayang manipis na kahoy. Hindi ko nga alam yung tawag yan, basta ang gusto ko pulido yung gilid at walang nagbabakla sa mga maliliit dyan na mga kung anik-anik. At ayan mga mare, malapit-lapit na nga yan matapos, at yung pintuan nito ay sa susunod na nga lang. Nag-iisipan ko pa kasi kung plywood din yung ipapalagay ko, pero sayang naman kasi kung marami yung susobra. Kaya naman baka nga sa linggo, sa Sabado pa namin to matapos. Pero ayan, balik muna tayo dito sa ginagawa namin. Nung ilalagay na nga nyos ko, mukhang hindi pa ata magkakasya. Saktong-sakto kasi yung pagkakasukat, walang labis, walang kula. At ayan, nung mailagay na nila, sabi ko sa kapatid ko, lagyan niya naman ako ng maliit na shelf dito sa ilalim para lagayan ko ng mga anik-anik, yung mga lotion, mga ganun. Wala kasi ako mga vanity table na yan dahil masikip nga itong bahay, kaya yan na lang muna pagtyagaan. At nung matapos na heto, pinagdugtong ko lang yung cabinet tapos siniksik ko lang dito. Apat na cabinet yan mga mari na slim, pinagpatong-patong ko lang at maganda naman yung kinalabasan. Suggest nga yan ng kapatid ko na pagpatong-patungin, kaya naman tuwang-tuwa ako kasi medyo lumuwag talaga yung kwarto. At ayan, mas lumuwag na at gumanda kahit papano. O siya, sana nag-enjoy kayo sa panonood. Kita-kits na lang ulit sa aking next mini vlog.